Magandang balita po ito. DepEd issues new workload policy for teachers. Ang kagawaran ng edukasyon ipinahiwatig din sa pagpapalabas ang mga patnubay at pamamaraan sa naangkop na teaching load na ibibigay sa mga guro, at higit na mahalaga ang pagbabayad ng teaching overload para sa mga lalampas sa itinakdang bilang ng oras. Ang pagbabayad ng teaching overload Magandang araw po mga kaguro. Magandang balita po ito. DepEd issues new workload policy for teachers. Ang kagawaran ng edukasyon ay naglabas ng bagong patakaran na nagbibigay katwiran sa trabaho ng mga guro sa pampublikong paaralan at tumutukoy sa mga ancillary tasks and assignments na maaaring ibigay sa kanila. Nilagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang DepEd Order No. 5, Series of 2024, bilang karagdagang hakbang upang matiyak na ang mga guro ay makakapag-ukol ng higit sa pagtuturo sa silid-aralan. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa pinapayagang pagtuturo at mga gawaing may kinalaman sa pagtuturo, muling pinagtitibay ng nasabing patakaran ang Republic Act No. 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers at DepEd Order No. 2, Series of 2024, na nag-utos sa agarang pagtanggal ng mga gawaing administratibo ng mga guro sa pampublikong paaralan. Sa nasabing DepEd Order, binibigyan ng DepEd ang mga guro ng streamlined workload sa pagtuturo na dapat ay 6 na oras ng aktwal na pagtuturo sa silid-aralan at 2 oras na inilalaan para sa mga ancillary tasks ng guro na maaaring gugulin sa loob o labas ng paaralan. Ang patakarang tinukoy na mga teachers' ancillary tasks ay dapat nasa ilalim ng mga sumusunod na kategorya: curriculum planning, curriculum delivery and pedagogy, assessment of learners' progress, at homeroom guidance and management. Ang iba pang mga gawain na hindi napapailalim sa tinukoy na mga gawaing may kaugnayan sa pagtuturo at ancillary tasks ng mga guro ay dapat italaga sa mga administrative personnel ng mga paaralan. Dagdag pa rito, ipinahiwatig din sa pagpapalabas ang mga patnubay at pamamaraan sa naangkop na teaching load na ibibigay sa mga guro, at higit na mahalaga ang pagbabayad ng teaching overload para sa mga lalampas sa itinakdang bilang ng oras. Ang pagbabayad ng teaching overload ay dapat gawin bawat quarter na papailalim sa lawak ng paglalaan para sa layunin. Gayunpaman, sa kaso ng kakulangan ng pondo, ang mga oras ng pagtuturo ng overload ay dapat i-convert sa mga nakuhang vacation service credits na ibinigay sa ilalim ng umiiral na patakaran ng DepEd. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.